as Vice President, you may be appointed to a second cabinet position if given a choice. What would you prefer? Senator Trillanes first. Okay. Based on the Constitution, ang Vice President is indeed a spare tire. Pero traditionally and historically, binibigyan nga ng poder yung Vice President. Kung ganyan po ang mangyari, nais ko po sanang maging DILG Secretary nang sa ganon matututukan ko yung peace and order situation sa ating bansa. At the same time, itutulak ko po yung good governance, advocacy ko dun po sa local government units. And yung best practices po, kailangan natin i-promote dun sa local government units na sa ganon, lahat ng munisipyo, wala nang maiwan. Yung mga magagandang ginagawa dun sa mga progresibong munisipyo at lungsod, pwedeng gawin dun sa iba. Thank you, Senator Trillanes. DILG Secretary, pero kung si VP Binay ang manalo, bakit? Wala, magbabantay na lang ako sa kanya pag gumawa siya ng kalokohan. Senator Cayetano. Ang gusto ko pong posisyon kung sakali pong mananalo si Mayor Duterte at ang inyong lingkod, kung pagpapalain kami ng Diyos, ako po gusto ko po agenda setter at bastonero para siguradong masunod ang lahat naming plataforma. I don't need a cabinet position. Just put me in a position to make sure our platforms are delivered to the people and delivered on time. Is the VP position a flat tire? I never look at any position as a flat tire. I've been a vice mayor, a councilor, a congressman. Diyan po sa labanan, sa corruption, nandiyan po ako. ZTE, NBN, diyan po sa fertilizer scam, sa Binay investigation, I was never a spare tire. Bakit hindi natin tanongin spare tire? Pero yung iba, ang ganda nga ng posisyon nila, absent naman pag may hearing, flat tire sila. Okay. Di ba? So, it's not the position that is given to you, mga kababayan. It is who do you owe your loyalty to. And realistically, let me talk to you heart to heart. Mahirap pong manalo. Mahirap manalo na intact ang iyong spirit dahil ang daming politikong papakisamahan mo, ang daming negosyanteng papakisamahan mo, ang daming vested interest, pwera pa yung illegal. So kami ni Mayor Duterte gusto naming manalo, pero ayaw namin ibenta ang aming sarili para lang manalo. Thank you, Senator Cayetano. Senator Escudero. Nitong nagdaang dalawang administrasyon lamang tinawag na spare tire ang Vice President dahil binigay sa kanila trabaho ng housing na tila minamaliit ng marami. Sa totoo lang, tinayo ng Taiwan at ng Hong Kong at Singapore ang kanilang ekonomiya sa isang housing program. Dito sa Metro Manila, merong humigit kumulang 3,000 hektarya na inoccupy ng ating informal settlers. Kung nagawa at ginawa lamang ng kasalukuyan at nagdaang ikalawang Pangulo ang kanilang trabaho sa housing, malaking pagbabago sana ang nakita natin tungkol dito. Hindi ako nag-apply, thank you Pia, sa posisyon ng housing. Hindi ko sasagutin ang tanong dahil hindi ko ugali sumagot nang hindi ako tinatanong ng Pangulo ko na si Senator Grace Poe. Thank you. Thank you, sir. Senator Alonso, you're next. Ang Vice President po ay hindi spare tire, kundi co-pilot. Pag pumunta sa men's room, yung piloto, o kinusta yung mga pasahero, kailangan yung nagpapalipad ng eroplano kasing galing dahil buhay ang nakasalanan. I will help in security in the generic sense. Sino man ang presidente, anumang posisyon, hindi ko kailangan. Job security, food security, security from traffic, security from OFWs, security from criminals, rapists, drug pushers, kidnappers, riding in tandem terrorists. Ganun ho ang plano ko. Thank you, sir. Senator Marcos. Ang posisyon ng Vice Presidente ay hindi po spare tire dahil sa atin dito sa Pilipinas, ang Vice Presidente ay may sariling mandato. At kung sino man, pag ako ay nahalal bilang Vice Presidente, kikilalanin ko, hindi po ako binoto para mag-antay lang at maging spare tire. Hihingin ko po na kung bibigyan ako ng pagkakataon, hihingin ko po na ako'y magpatakbo ng dole. Dahil sa aking nakikita, ang trabaho ay isa sa pinakamalaking problema na hinaharap ng taong bayan. At ang dole ay kakaunti na lang po ang gagawin natin, marami na po tayong matutulungan. Kailangan po natin itiyak ang mga proteksyon na para sa ating manggagawa
na sa aking palagay ko ay linalabag ng contractualization ng 555 or end of contract. Kailangan po itigil yan at ibigay ang mga proteksyon na nasa batas, nasa labor code. Bukod pa riyan, ay proteksyon din para sa ating mga OFW. Alam niyo po, noong 2011 ay hinati po ang DFA na budget. Paano po natin tutulungan ang ating OFW? Kaya po, marami po tayong kailangan gawin. Marami po tayong maaring gawin. At ipagdagdagan ang trabaho sa pamamagitan ng malawakang infrastrukturang programa. Bigyan po natin ng mga training program mula sa gobyerno para handa ang ating mga manggagawa sa mga kinakailangan sa labor market ng pribadong sektor na 90% ng ating mga manggagawa. Thank you, sir. Congresswoman Lenny Robredo, ma'am. Napag-usapan na po namin ito ng aking Pangulo, Secretary Mar Rojas. Ang sabi ko po sa kanya, kung kaming dalawa yung palarin, sana hindi na lang cabinet position yung ibigay niya sa akin. Sana po ako yung ipatake charge niya ng pag-streamline ng lahat na anti-poverty programs ng gobyerno. Kasi ngayon po, ano po yung nangyayari? Yung ating po mga informal settlers na gusto po mag-avail ng benepisyo ng housing sa ating gobyerno, napakarami pong opisinang pinupuntahan, napakaraming pirmang kailangan. May ginagawa po kami ngayong programa sa aming distrito, Partnership Against Hunger and Poverty. Yung mga tinutulungan po namin, iba't ibang ahensya din yung kailangan kausapin, iba't ibang pirma yung kailangan. Pupunta po kami sa DSWD, pupunta po kami sa DA, pupunta po kami sa DAR, pupunta kami sa BIFAR, pupunta po kami sa Nutrition Council. Kahit po gusto nating tumulong, matagal po naghihintay yung ating mga hikahos na kababayan. Yung mga nag-aantay po sa housing, taon na po yung hinihintay nila dahil lang sa bureaucratic red tape. Kaya yung gusto ko pong ayusin, mas streamline po yung lahat na proseso nito para po kung gusto po talaga nating tumulong sa mga mahihirap, buuin na po natin yung pagtulong, wag na po natin silang lalong pahirapan pa. Thank you so much, Congresswoman.